Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Panginoon. Do you think kasama ba ito sinatak kaso para sabi sa Duterte? And what's your comment on this if you want? Oo. Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita niyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Pulong, ma'am, na pang-aatake sa inyo family? Hindi ko alam. Kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes, ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? From national, or we're talking here about local politics dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako, ay bigla na lang merong nag-file ng complaint
kay Congressman Pulong. Right. Ma'am, KP, anong masabi niyo? Ma'am, sorry. Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon, mag-give doon sa ban nga po doon sa pamimigay ng ayuda and mag-resume sa after the election. Oo. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last question. Yung sa, anong reaction nyo sa case na nag-file against Pulong, Congressman Pulong? Yung sa top. Na-answer na po yun, sir. Masyado nang mahaba yung nasabi ko, sir. Nasagot na po. Diyan yun sa recording po. Narinig yung question. Yes, sir. Ma'am, KP, anong masabi mo sa problema ng droga? Lalo po nung malala. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. How true, ma'am, yung presidente natin nagdodroga po? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Last question, Alex. Times of London. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an alliance with President Marcos in 2022? No, because I am vice president right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful. I am thankful that the 2022 elections happened and that I became vice president. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country. And that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa susunod? Last question. Ano daw? How significant will be the result of the election now sa next election, ma'am? Well, depende. Kasi pag karamihan ay opposition ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang opposition, ay mag-question na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Ma'am, ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sabilin po ni Presidente yung kanyang Duterte? Pero na lang, ma'am. Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Zamboanga, Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. Tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko, supposedly, is yung Holy Mass for peaceful elections sa Davao na yon. The day before, wala nang kampanya yon, the day before election day. Ma'am, naka-schedule with PDP candidates. Will you join the meeting de avance? March 8 supposedly ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang lugar at makakampanya para sa 10 senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Thank you. Ma'am, sorry, when you were running during, the 2022 with PBBM under the Unity ticket, Yes. ma'am,
Ulit-ulit po niya pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. Asking ma'am, yung businessman na yan sa rice na hindi talaga kaya and PBBM just like, when was that provided? Right after his announcement? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, ma'am? Or duwe na ito Hindi, mga... Nasa DepEd pa ako nun eh. Yung event na katabi ko, si First Lady, merong pinirmahan sa car. Hindi ko na alam anong event yun. Oo. So, parang alam mo nang he can never fulfill the 20 pesos promise. After nun, yes. Nagtanong ako sa isang businessman. Alright. Thank you. Thank you so much.